ebidensya. Mm. Binigyang diin din ng NUP na dapat paglaanan ng Kongreso ang oras, atensyon at mga yaman nito sa mas agarang suliranin ng bansa. Proper thing to do. So dapat pagka nag-file sila sa ombudsman ay responsibilidad ng ombudsman na imbestigahan talaga itong mga disclosures na ito. Naiisip kong posibleng motibo. Ano? Kasi nga po, alam nyo naman na magiging active ako ngayon sa impeachment proceedings against Woohoo! Ayun. 1.3 trillion. Eh, kung makita nyo yung sa PDAP scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mambabatas. Wow! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Impeachment, inatras na! BP Sara, kinatatakutan. Talaga naman. Sinong hindi matatakot? Survey pa lang. Landslide na. At syempre, kung kilala nyo lang si BP Sara, talagang katatakutan nyo. Kaya nga itong si Puno, hindi natin alam bakit nagbago ata ng ihip ng hangin. Ha? Ano ang nakain? Parang ayaw niya na ata. Simulan natin ang usapin ngayon. Haba na ng buhok ko, no? NU members di susuportahan ang Kamara sa impeachment versus BP Sara Duterte. Malibang may malinaw na question mark. Hindi susuportahan NUP members. Ibig sabihin, sino-sino ba yung mga NUP? Ito sila Puno, yan, mga NUP yan. At meron tayong nababalita, kagaya ng sabi ni Atty. Guanzon at ni Prof. Malutikia, na merong mga ayaw na rin makialam sa Kongreso dahil nga baka mabalikan sila sa 2028. Kasi hindi naman nila maitatanggi na talagang napakalakas ni BP Sara kahit saan mo mapuntahin. Mapa-Luzon, Visayas, Mindanao, abroad man yan. Talagang kinaguguluhan. Kaya nga sa survey pa nga lang, yung mga regular survey na nakikita natin sa mga kagaya natin mga vlogger, talagang umaarangkada. Bakit? Mahal nila ang Duterte. Isa lang ang masasabi natin sa kanila. Doon sa marami na hook, sabi ko nga sa inyo, parami yung mga fake news ngayon eh. Yung mga binabayaran nila, yung mga trolls, ang dami na ho. Iba't ibang pahina makikita mo. Mga paid trolls, anak ng bugi kayo. Kahit siraan nyo pa ng 100%, gamitin nyo na 200% nyo. Siraan nyo si BP Sara. Siraan nyo ng gusto. Mantas na sinisiraan nyo, si BP Sara, mas bumabango. Parang bulaklak lang yan eh. Di ba? Bulaklak. Na dinumog ng bubuyog. Ganun. Parang ganito lang yan. Isang candy at sandamakmak na langgam, pumunta na kay BP Sara. Iyak kayo. Dahil yung amo nyo, wala ng ratings, yung pinsan, wala ring ratings, at yung ini-endorso, naghanap pa ng mga kaalyado, mga mayor, inikutan. Wala ring ratings, mapa-Bicol, Pasig, Quezon City, kung saan-saan man. Nagmamakaawa na ata ang panggulo nila para makakuha lang. Ang balita natin, ganito, parang magkakaroon ng tandem. Pangulo, ang tatakbong Pangulo ay yung pink. At tatakbong bise, yung bangag. Anak ng bugi, pwede pala yun. Di sakim sa pwesto, ayaw bumaba sa pwesto. Ganun lang yun. Tsaka ingat-ingat ka, Teleni. Kung ikaw ay magpapagamit, alalahanin mo. Alalahanin mo, baka magamit ka rin, yun lang paalala namin. General Pokis, hinamon si Trillanes, ex-marine, kasuhan para lumabas ang katotohanan. Tama. Impeachment, ito na yung sinasabi nating impeachment ni BP Sara. Ano daw yung impeachment ni BP Sara? Inatras na ba talaga? Kung inatras na yan, di good. Pero kahit man isulong nila yan, technical pa rin sila eh. Wala silang makukuha
dahil ang Supreme Court ang magdedesisyon. Pasok. Na para bang nagbago ang ihip ng hangin. Naglabas ng opisyal na pahayag ang National Unity Party or NUP kaugnay ng muling pagusbong ng mga usapin sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanilang press statement, iginiit ng NUP na ang impeachment ay hindi dapat gawing sandatang pampolitika kundi isang seryosong mekanismo ng konstitusyon upang papanagutin ng mga opisyal ng gobyerno kung may sapat at matibay na ebidensya. Binigyang diin din ng NUP na dapat paglaanan ng Kongreso ang oras, atensyon at mga yaman nito sa mas agarang suliranin ng bansa. Ayon sa partido, ang pagpapatuloy ng mga pagdinig sa mga isyong dati nang naimbestigahan ay maaaring makaagaw ng atensyon mula sa mas direktang usapin tulad ng ekonomiya, seguridad at pang-araw-araw na kapakanan ng mga Pilipino. Yun ang dapat pag-ukulan ng pansin. Hindi eh. Ang lumalabas sa bira dito, bira doon, kampihan dito, kampihan doon. Si BP Sara, nag-iisa lang. Nag-iisa lang, dinumog ng mga napakaraming magnanakaw at pinagbintakan na ganto-ganto, ginawa ng kwento. Pero talbog sila kay BP Sara. At ang kwento, ito pa may kwento. Oo, yung $2.2 million ay hindi pa natatapos dyan. Mayroon pang kwento dyan. Mukhang mayayari itong mga ito. Pag ito ay maimbestigahan sa Blue Ribbon o sa Senado, mapatawag yung $2 million, yari ka, gigisahin ka doon. Asong owow. NUP members hindi suportahan ang Kamara sa impeachment. Bakit? Natatakot na. For sure yan. Oo, kaya lang naman sila sumuporta doon sa madali ang pirma nung unang impeachment ni BP Sara, may kalakip na pera yun eh. Di ba? At saka yung iba, may listahan na kung sino nagsipirma. Kaya mahirap pag naupo si BP Sara at ma-back to you kayo, paano nyo mapapaliwanag yun? Sasabihin nyo, binayaran kayo para pumirma lang. Ganun ba? Hindi nyo na mababawi yun. Diba? Siraan na kayo sa taong bayan. Sahin natin na ang kanilang statement. The National Unity Party or NUP has taken note of the renewed discussions surrounding the impeachment proceedings filed against Vice President Sara Duterte. Impeachment is one of the most important constitutional powers entrusted to Congress. It is not a Yan ang panakot nila. Yung impeachment na yan. Pero hindi yan naabante. Kagaya nga sinabi ko sa inyo, yan ay estratehiya nila. Panakot kay BP Sara, at para hindi makatakbo. Kala man nila papanigan sila ng Supreme Court sa mga diskarte nila ganun. Unggoy. Marunong hindi nag-aral ang mga taga-Supreme Court o mga galing na justices na yan para maging sunod-sunuran sa inyo. Hindi nyo kayang impeach yung mga justice na yan. Yung mga chief justice na yan, hindi nyo kayang impeach yan. Oo, ang mga nai-impeach lang dyan, ito yung mga higher position. At saka, yan ay, ano ba tawag doon? Yung holder ka ng isang, ano ba tawag doon? Mag-e-exam ka. Pakiano nga, nandito sa dila ko eh. Hindi ko lang mabanggit eh. Ano ba tawag doon? Yung hindi ka pwedeng matanggal kung nakakuha ka nun at passer ka nun. Nakalimutan ko na. Nasa dila ko na eh. Pasensya na ha. Eto, NUP member. Mamaya, alanahanin ko. Ibibigay ko sa inyo. Samantala, posibleng hindi suportahan ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa Kamara ang impeachment complaint Good! laban kay Vice President Sara Duterte. Ayos yan. Miyerkules ng gabi, February 25, nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang mga isyong naimbestigahan at natalakay na sa mga public hearing. Kaya Kita nyo, yan ang sinasabi natin. Yung mga impeachment na tinalakay noon, di ba? Kinaso na kay BP Sara yan eh. Di ba? Naimbestigahan na nga yan eh. Hindi lang natuloy kasi na-archive. Di ba? Pero parehas ng datos yan. Kung ano yung pinal kay BP Sara, parehas na parehas. Parang kinapi lang, kinopya kuno.
So ngayon, kung nabasura na yan, gusto nyo pa ba talakayin? Nakabasura na nga eh. Gusto nyo pa ulitin? Wala na. Marunong yung mga justices. Kaya huwag kayong mga anggay. Huwag kayong mga ob-ob. Nakakala nyo kayo lang ang pwedeng masunod. Hindi. O lalong-lalong si Laylay. May mga banat na naman. Oo. Akala ko ba, ang pinaglalaban ng, ang tawag doon, yung kahapon na anniversary nila, noon, maari pa. Pag narinig mo yung ang Pilipino sa mundo, kapayapaan, yun, titinig balahibo mo. Ngayon hindi na eh. Ano ba ang concept nung pinaglalaban nila? Sino ba yung pinabababa nila noong panahon na yun? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Di ba itong mga nagdarali na to, itong mga nasa EDSA na to, yung People Power 2, People Power 1, sino ba ang pinababagsak nila noon? Di ba yung tatay ni Bangag? Ngayon wala nang temang ganun. Ang makikita nyo sa concept nila, BP Sara ang target nila. Wala nang Marcos. Wala na. Bakit? Nakikinabang sila eh. Sabi ni Aling Ledesma yan nakikinabang sila. Meron ba sinabi sila na mag-resign? Wala. Ang binibira nila ay, alam niyo kung ano binibira nila ay? Si BP Sara. Andun siya. Tatakbo ka pa sa higher position. Sagutin mo muna yung bini-issue sa'yo. Unggoy! Ikaw ang sumagot. Bakit ka nasa labas? Dapat nasa oblo ka. Tigilan mo kami. Tuloy. Walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makapagbabago sa batayan ng reklamong impeachment, malamang ay hindi ito susuportahan ng NUP. Very good. Pinuunahan ng NUP na may mahigit na 40 miyembro sa Si Dalipe to ano nangyari kaya? Ano? Boss! Tatanong lang kami parang hindi nyo ata supportado yung impeachment Okay ba tayo dyan? Bakit kaya? Bakit? Nakakarinig na ba nakakaramdam na ba na talagang sobrang lakas na sa Mindanao at Visayas? Ganun ba? Kaya hindi nyo na supportado ang impeachment? O talagang alam nyo na na mababasura na? Tuloy. House of Representatives ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Ayan diba? Ganun lang, simplihan lang natin. Haba na talaga ng buko. Kaya madalas ako nakaipit eh. Iniipit ko itong buko. Ang haba na to. General Pocky, sinamon si Trilling. Ex-Marine, kasuhan para lumasang katotohanan. Actually, itong si Trilling, ewan natin kung ano yung nasa utak nito. 'Di ba? At saka iyakin. Bakit? Kita nyo pag siya bumabanat kay Tatay Digong BP Sara at kung sino-sino binibira niya, wala namang kumakaso sa kanya. Wala ring cyber libel, walang ganun. Basta wala. Pero ito, lumabas yung Marines, kakasuhan. Bakit? Ano nangyari? Mama? Sobra na bang ano ba yung skin mo? Onion skin ka ba? Kasi kami, oo. Balat Pasok natin si General Pockys, magandang usapin to eh. Nabalitaan ko na ipa-file yata nila sa ombudsman yung mga sworn statements na yon. So that is the proper thing to do. So dapat pagka nag-file sila sa ombudsman ay responsibilidad ng ombudsman na imbestigahan talaga itong mga disclosures na ito. Nabasa ko rin doon na of course yung mga tinamaan doon ng mga congressmen o even si former Senator Trillanes ay kakasuhan daw. Yeah. Itong mga ito, si Attorney Baligo at saka yung 18. Maganda yun, pasuhan para talagang malaman kung sinong sasabi na totoo. In fact, gusto nga nila yun para mailahad nila, mapatunayan nila na totoo yung kanilang sinasabi. Tungkol nga po dito sa paglantad ng sinasabing 18 dating Marines na umano'y
tagahakot o nagde-deliver ng mali-malitang pera doon sa mga Okay. matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ano po masasabi po ninyo dito? Ito, very explosive yung kanilang mga revelations, ano? Dahil alam naman natin na ang kanilang disclosure yan ay sa kabuuang 805 billion pesos ang kanilang mga dineliver sa iba't ibang mataas na pinuno sa ating gobyerno. Agoy. So ito ay talagang nakakamangha at nakakaligalig. Opo. Fake news daw po, General, sabi ng Malacanang at ng iba pang mga napangalanan nga ng mga retired o itong mga dating Marines. Anong take mo doon? Paanong fake news yan? Sworn statements yan. Kinorroborate nila yung mga dati ng disclosure ni Saldico at saka ni Sergeant Gutesa. So, paanong masasabing fake news dyan? At yun nga, pinangangatawanan nila ang kanilang mga paglalahad na yan. In fact, malaking kapahamakan sa kanila sa paglalantad ng kanyang kabigat ng mga akusasyon. Ano? So, bakit pa sila maglalahad ng mga fake news na yan? Ikamamatay nila yan. Opo. Pero personally, General, dahil nga may nilabas nga itong AFP, pati yung Philippine Navy na ilan nga daw dito sa mga lumabas o lumantad ay hindi kasapi ng Philippine Navy o ng AFP. Anong take mo? Okay, but base sa ating nalaman, 16 dito ay mga dating Marines. 13 ay dishonorable discharge. 3 sa kanila ay talagang retirado sa Marines. Ang isa ay retiradong Army at saka isa naman ay Army Reservist. So talagang nagserbisyo sila sa ating armed forces. Kaya andyan naman yung records. Dapat klarong-klaro yan sa armed forces. Ay, di-deny pa sila. Ha? Dinay pa nila. Hindi pa sila makapaniwala na itong mga 18 Marines ay nagserbisyo. Ano kayang tipaklong? Di gawin nyo na ngayon lahat ang gusto nyo, pero hindi kami papayag na mabaliwala na lang ang issue ng flood control. Diba? Kasi yung mali-maleta na yan yung galing sa flood control eh. Tama? Unti-unti nilang tinatabunan ng issue ng flood control. Lumabas na naman si Maleta. Sabi ko sa inyo, hindi nila maiiwasan talaga, hindi nila maiiwasan alisin ang issue ng flood control kasi sino ba ang talamak magnakaw? 'Di ba yung magpinsan at yung mga gabinete? 'Di ba? Sila ang mga talamak. Ayaw niya sa video. Sinabi rin ni Manong Chavit yan. Kaninang umagang video natin. Dapat sila ang imbestigahan. Totoo. Ngayon, ito ang system. Dito ka mabubugnot. Sobrang nagdi-deny pa ang babae. Bakit nagdi-deny ka pa? Halos totoo naman ata yung pangalan mo. Silay, mga kasama, silay, todo deny. Na hindi raw siya kasama doon sa pinadalhan. Di nga, Lai, pasok. Good morning, Chacha, DJ Chacha, and Ted. Good morning sa mga nanonood din at nakikinig sa Good programa niyo morning ngayon. po. Congresswoman, katatapos lamang namin kay Baligod, napakinggan niyo po ba yung kanyang mga sinabi dito po sa programa? Ay, sorry, hindi po. Sige po. Hindi ko napakinggan. Congresswoman. I'm in transit. Oo. Yes. Sige, yes. ganito po. Nakausap po namin kanina ni Manong Ted. Doon nga po sa tanong ni Manong Ted, tungkol po sa pagkakadawit ng inyong pangalan dito sa affidavit nitong mga sinasabing mga testigo na nakakita daw first hand ng pagtanggap ng mali-maletang pera ng ilang opisyalis ng gobyerno. Kasama po kayo dito sa number 44. Yan! Buti May nga. sinasabi siya na error on his part, pero sa dulo, tinanong ko ulit siya, ano po ba talaga, error po ba yung pagkakasama ni Leila de Lima kasi hindi pa nga po siya part ng Congress during that time o hindi? Ang huli niya pong sinabi, tumanggap daw po kayo hindi maleta kundi paper bag. Aroy! Yun doon. Ayan na. Nako, I categorically, firmly deny that. Absolutely deny Totoo that. ba yan? Tatanggap na anuman, maleta man yan, paper bag man yan, o kung ano man yan na may pera.
Totoo. I totally deny that. Alam mo, DJ Chacha, Mhm. ayaw ko na nga sanang patulan nito kasi Nako. nakakatawa. Kasi nakakagalit. Dahil andyan na naman yung mga kasinungalingan na yan. At Parang hindi siya sinungaling eh, no? Hmm. Sasawa sa pagdadawit sa akin. Na ginawa na nila sa akin yan. Yung mga pag-iimbento. Naku ng mga po. ganyan, ng mga storya. Oh. We. Tawa-tawa. It's just so ridiculous to me. It's just so absurd to me. Na Kaya walang naniniwala ganyan, sa mga inyo eh. sinasabi na either maleta yan o paper bag. Sinabi ba niya magkano daw? Wala Ang pong nakalagay. nabanggit. Ay, gusto niya sabihin Ah, ng dito magkano? kasi sa affidavit nila, nung binabasa Baka, namin, baka yung pag nalaman ng taong bayan, mas lalong magalit sa'yo pag nalaman ng taong bayan kung ilang milyon ang pinadala sa'yo. Kaya wag nang alamin. Pero sabi ni attorney, andun yung pangalan mo. At saka naniniwala naman kami. Bakit hindi kami maniniwala? Bakit gigil na gigil kayo kay BP Sara? Tanong lang yan ha, nagtatanong kami ha. Bakit sobrang gigil nyo kay BP Sara? Diba? Ang layo-layo pa ng eleksyon. 2025 pa lang, bumibira na kayo. At gigil nga kayo, para saan? O, para hindi makatakbo si BP Sara, ganun ba? O ngayon, eto, nai-issue kayo, ano ngayon? Todo deny. Ay, gawin nyo muna. Sagutin nyo muna yan kasi nasa ombudsman na yan. Hindi natin malalaman kung ano mangyayari sa ombudsman. Kasi alam nyo naman, kakilala na rin nila yan. Diba? Magkakaibigan yan. Diba? O tuloy, Lai. ibang inaakusahan, ang hinahanap din po nila is yung detail. Wala pa po silang inilalabas na detail dito. Though soon, ang sabi niya rin kanina, magkakaroon daw ng isa-isang affidavit. Yan! Lahat ng 18 na Yari mga kayo datos ngayon. sundalo. Pero dito po sa hawak namin ngayon ni Manong Ted, wala pong detalye. Representative, ang sinasabi nyo, this is absurd, nakakagalit, na nakakainis yung nangyayari na nadadawit yung pangalan ninyo. Kung hindi po Opo. totoo, ano po kayang motibo nito? Bakit ganito at nadadamay pong pangalan nyo? Ito po yung naiisip kong posibleng motibo. Ano? Kasi nga po, alam nyo naman na magiging active ako ngayon sa impeachment proceedings against Sara. Woohoo! Ayun ba yun? Diba Yun? nung nagka-Quadcom hearing, ay naimbitahan po ako doon 2 beses na resource person. And I did testify about the DDS and then yung mga EJKs doon. At nakita nyo nga yun, nakatabi ko pa nga yung dating Pangulo doon sa hearing, Sa hearing na yun. Mm-mm. Diba? So, Teka lang. Oo. and then, eto, magsisimula na yung impeachment proceedings sa Lunes before the Oo. Committee on Justice. And I Mhm. happen to be an endorser of 2 out of the 4 complaints. At saka, hindi naman ako nawawala sa radar nila yung mga yan. Mga gusto talagang manira sa akin na hindi ko Hindi nga sila maiwasan. naninira sa'yo. Sinimulan nyo kasi. Kayo ang una. Hindi naman kayo kasi kasali doon sa hearing ni Tatay Digong. Andun kayo. Bakit ba? Oo, dahil ba gaganti? Ganun ba yun? Wag naman. Kung may napatunayan ang husgado, yun ay napatunayan nila. Bakit porkit naging presidente si Tatay Digong, sinabi mo si Tatay Digong na nagpakulong sa'yo? Ganun ba yun? Mali. Diba? Mike Defensor challenge critic on to face former Marines. Nako, ito na. Dito na Alam nyo kasi ang nangyayari ngayon, parang sinasabi nila na etong si Mike Defensor daw, kasi may mga sasakyan daw na taga-sundo doon sa mga ex-Marine. Patunayan nyo muna yan. Merong sabi niya taga-Malacanang. Babae yun, under. Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor challenges critics to face the group of former Marines who claim to have delivered suitcases of cash to politicians and even investigators of the ICC. Defensor suggests critics can summon the group to a public hearing. The former Marines accused President Bongbong Marcos of being the mastermind of a multi-billion peso corruption scheme no? tied to the flood control scandal. They also claim to have assisted in the logistics for ICC investigators. Malacanang already denied the allegations, saying these are purely fabricated. Lousy script. Ayan na. Hindi pang award-winning. Ayan na. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo.
Kung sino Ayan, ba yung ganyan. may-ari ng sasakyan Di na ba? siyang sumundo sa kanila matapos ang press Kita nyo, briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Sinabi yung sasakyan daw, sino sumundo. Pero tayo magtanong kami. Magtatanong lang ho ha, huwag kayong guilty ha, huwag kayong magagalit ha. Magtatanong lang kami. Tayo bakit nung panahon na gusto mo rin yung war of pinagbabawal na candy? Gusto mo yun, di ba? Oh, pero parang ngayon ayaw nyo na. Bakit kaya? Dahil ba nakapasok na kayo at nakapeso na kayo, parang hindi nyo nabate yung ginusto nyo nung nakaraan? Tanong lang ha. Ito, ipasok natin ang tunay na essence tunay na essence ng 1986 People Power. Ano ba ang tunay na essence yan? Ano ba yung pinaglalaban yan? Alam nyo kasi, sila, hindi na natin alam kung ano talaga yung gusto nilang ipaglaban. Dati, itong kulay dilaw, galito sa kulay pula. Ngayon, hindi na. Yung kulay pula, gusto yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw, gusto yung kulay pula. Galit na sila sa kulay green. Diba? At ayaw nila sa kulay green. Bakit? Babalikan sila nun eh. Vice President Sara Duterte kung sasalamin pa ba sa orihinal na mensahe ng Tama. 1986 EDSA People Power Revolution ang mga ginagawang paggunita sa kasalukuyan. Ayon sa Vice Presidente, tila hindi na lubos na nauunawaan ng ilang nag-oorganisa at lumalahok sa mga kilos protesta ang tunay na diwa ng makasaysayang pag-aaklas. Kalimutan na kasi ata ng mga tao kung ano yung essence ng EDSA, ng 1986 EDSA Revolution. Tama. Kaya yung mga nagmamarcha o magmamarcha ng basta organizing bus, hindi nila talaga alam kung ano ba talaga yung mensahe nila sa taong bayan. Kasi nalimutan nila kung ano yung message ng 1986. Ang February 25 ay ang araw na nagmarka sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Back to you sila, no? Yan yung essence nyo dapat. Kaso, ang naratibo na iba. Parang, okay lang, nakikinabang naman kami sa inyo eh. Diba? Parang ganun eh. Sige, meron namang mali-maleta sa mga iba't ibang congressman eh. Okay na. Pero yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, nandun pa rin. Hindi na mawawala yun. Kasi lab na nila yung kulay pula eh. Na dapat na binabatikos sila. Pero ngayon, nakatutok sila sa kulay green na gusto nilang pabagsakin. Bakit? Wala silang mananakaw pag nanalo yung kulay green. Magugunitang noong 2023, inilipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang holiday sa February 24 sa ngalan ng holiday economics. Ngunit sa mga sumunod na taon ay hindi na ito idineklarang holiday. Kaugnay nito, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan na ng Pangulo ang panukalang gawing regular holiday ang February 25 taon-taon. Nako po, Diyos ko po. Ayan na. Gagawin na raw panukala, taon-taon. Di gawin nyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Eto, Attorney Levy. Ano ba yung ano ni Attorney Levy dito? Press briefing, ano kayo yung papaliwanag niya dito? May press briefing kasi kanina. Kanina ba to? Kahapon. Kanina to kasi pumunta siya ng ombudsman eh. Alamin natin. Yung aligasyon na yung Bucor chief ay nagdala ng pera kay Saldico, no? Hindi naman yun galing sa flood control. And even assuming na flood control lang, ang total niyan mga 1.3 trillion ang flood control fund, 1.3 trillion. Kung makita nyo yung sa PDAF scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mambabatas. Wow! Kaya yung sinasabi niya, 70% ng 1.3 trillion is about 800 billion. That is accurate. Galing. Kasi nga, binase ko yung statement ko na yan dahil 3 hanggang 4 na beses ang mga dating sundalo na ito, ang sinasabi nila na nagde-deliver sila sa Forbes Park.
3 to 4 times a week at hindi bababa ng 20 na bagahe kada delivery. Grabe. At yes. Yes. Galing hindi ko po alam. Walang sinasabi. Wala po kaming sinasabing bribery ha. Ang sinasabi ng affidavit nila ay nagbibigay ng pera si Saldico sa mga government official na ito. Kaya pag makikita po ninyo yung referral po sa ombudsman, there is a possible violation of RA 3019 at 6713. At ang klaro na sinabi ko, maaaring makita rin ng ombudsman kung mag-imbestiga later na pwedeng may violation sa malversation at saka bribery. Nako po, yan na. Woo! Asa pa tayo. Sa ombudsman. Kaya kung umabot sa video natin to, sabihin nyo saan lugar. Meron na tayong Amerika, Canada, Germany, Europe pa. Yung mga OFW nating mga kaibigan dyan, mga subscriber natin dyan, shoutout sa inyo ng bonggang-bongga. At huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at yung hit mo yung bell para mas importante. Meron kang video everyday. Bye-bye!